Okay, so dito na tayo sa pinakahuling aralin ng Unit 8 na may pamagat na pagbibigay ng interpretasyon sa mapa, chart, graph at talahanayan. So unahin muna natin ang mapa. So ano ba ang ibig sabihin ng mapa? So ang mapa po ay isang visual na presentasyon o guhit na nagpapakita ng lokasyon, ugnayan o ayos ng mga bagay, ideya o lugar. So dito ay makikita natin kung saan ba matatagpuan ang isang lugar o isang bagay at papaano ba ito konektado sa ibang mga concept o bagay. Okay? So, napakahalaga na meron tayong mapa o alam din natin paano mag-interpret ng mapa dahil kung tungkol ito sa lugar ay mas mapapadali natin maintindihan at masuri ang isang teksto na merong gamit ng mapa. Next ay chart. So, ang chart naman ay naglalayong magpakita ng estruktura o structure in English ng isang sistema. Katulad na lamang nito sa na example. So, ito ay basic organizational chart. So, example ay isang chart ng isang kumpanya na kung saan yung pinakamataas uh, na posisyon ay manager. Okay? So, balik tayo. So, manager. And then, ang manager, ang sakop ng manager ay ang tatlong basic o higher employee, which is ang employee 1, 2, and 3. And then, the rest na mga employee ay meron din siyang naka-assign na mga employee na sub. Okay? So, sa employee 1, 2, and 3. So, ganyan po. So, mas mapapadali ang pag identify kung sino po yung mga employee na nakaatas sa bawat posisyon. Okay? So, yan po ang chart. So, dapat alam din natin kung paano mag-interpret ng chart. Next, graph naman. So, ang graph ay nagpapakita ng dalawang o higit pang mga datos na naka-numerical o statistical na paraang ilustrasyon upang maipahambing ang mga ito sa payak na paraan. So, di ba, alam naman natin na madaming mga datos na nilalagay sa isang teksto. Okay, example ay sa research. Okay, so madaming 'di ba mga datos na kailangan and then madami siyang mga numbers. Okay, so pas mapapadali ang pag-identify at pag alam ng datos ay pwede natin gawan ito ng graph. And then dapat alam din natin paano mag-interpret nito o kung ano ba ang ibig sabihin ng mga datos na nakalagay. So katulad na lamang nito ang populasyon ng mga enrollees ng nursing at education sa haba ng 4 na taon. So makikita sa graph na to na mas mataas ang porsyento ng nursing na course kaysa sa education. So yung pinapahiwatig nito na mas madaming mga enrollees sa nursing na course kaysa sa education sa paglipas ng 4 na taon. Okay? Next ay talahanayan. So, sa talahanayan naman ay napapakita ng mga numero naman sa loob ng isang table o tabular na anyo. So, nababagay ito gamitin kung nais bigyang pansin ng mananaliksik ang eksaktong datos o numero nang hindi ito nasusulat sa iba pang mga talata. Okay, so pwede din itong gamitin ang isang talahanayan. And then, makikita to usually sa mga research. Okay, so kung gusto nyo na by number siya, so pwedeng ang talahanayan ang gagamitin natin at then ilalagay natin ang eksaktong porsyento o number na iyong na-gathered sa isang specific na example course or population. Okay? So ganyan siya. So talahanayan. So lahat po ng mga nabanggit na mga sinabi ko kanina, katulad na lamang ng mapa, graph, chart, and then talhanan ay kailangan nating malaman at alamin at kailangan din natin i-interpret para sa ating pagsusuri ng isang teksto ay mapapadali lang na lang din ang pag-intindi at paglalahad ng mga datos at impormasyon sa ibang tao. Okay? So, narito naman tayo sa
grapikong pantulong. So, ang grapikong pantulong ay merong tatlong bahagi. So, pamagat, legend, and scale. So, sa pamagat ay makikita siya sa taas na portion, which is, ito yung title. So, alam niyo siguro yan. So, dito nasasabi kung tungkol saan po ang grapikong pantulong. And then, sa legend naman, dito naman nakalagay o sinasabi kung ano ba ang ibig sabihin ng bawat simbolo or colors or numbers. So, okay. So, katulad na lamang na nandito sa picture. So, ang blue ay, ibig sabihin daw ay nursing. Ang orange ay education. Ang green or light green is civil engineering, and hotel and restaurant management is ang color is uh, light yellow. Okay. So, yun siya. So, ang legend ay isang simbolo, ang ibig sabihin ay pinapahiwatig na simbolo sa isang grapikong pantulong, at ang pinakahuli is ang scale. So, ang scale naman ay nagpapakita ng agwat sa pamamagitan ng mga datos at nagpapamalas ng bilang ng bawat datos. Okay. So, itong scale na nandito ay ang pie graph. Gumamit sila ng pie graph sa scale. So, which is ma-identify natin. So, ano yung mas malaking porsyento na nakuha, which is ang nursing ang pinakamalaki, which is nasa sa mga 65% out of 100. And then, yung susunod is education. And then, yung susunod naman na pinakamalaki is civil engineering. At ang pinakahuli is ang hotel and restaurant management. So, yan po ang grapikong pantulong. And then, ito din ay magagamit natin kapag, yun nga, kapag tayo ay nagsusulat ng isang pananaliksik, okay, o pag-aaral. Okay, so sa pagbubuod o paglalagom, so ito yung mga kasanayan sa akademikong pagbasa na kailangan nating matutunan. So ang pagtukoy sa layunin, damdamin, tono at pananaw ng teksto. And then kailangan din natin matukoy ang hulwaran ng organisasyon, at kailangan din nating alamin o malaman paano magbuo ng lagom at konklusyon, at ang pinakahuli, ang pagbibigay natin ng tamang interpretasyon sa mga mapa, chart, graph at talahanayan. So lahat po ng aking na-discuss ngayon ay kasali po sa inyong exam, at kailangan ay kung gusto niyo pang malaman kung anong deeper yung mga sinabi ko kanina, ay meron pong available na study guide sa inyong study guide o PDF sa inyong GC. So pakibasa na lang po ng mabuti at intindihin. So yun lang po sa araw na to. So maraming salamat sa pakikinig, and then good luck po sa inyong exam. Maraming salamat. Paalam sa lahat.